Mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Ito pong muli ang inyo pong lingkod, Pastor Jones. At sa oras na ito, nais ko pong muling mag-share ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa ating pong magiging kalakasang espiritual. May sinasabi po ang Biblia sa aklat po ng Jeremiah chapter 29 verse 11 na kung saan ang sabi po ng Bible ay ganito. For I know my plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a better future. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon mula sa kanyang mga salita. Meron po siyang dakilang plano at yung kanya pong plano at layunin sa sangkatauhan ay napakaganda. Hindi po siya nagplano ng masama. Sa katotohanan po, yung mga bagay na naimbento po ng mga tao gaya po ng alak, ng sigarilyo, ng drugs, at iba pa pong mga bagay na makasasama sa buhay ng tao ay hindi po pinalano o niloob ng Diyos. Ang mga bagay pong ito ay ginawa ng tao, ginawa ng kaaway sa ikapapahamak ng mga kaluluwa ng napakaraming mga tao. Pero kung ang Biblia po ang ating pong babasahin at sasaliksikin, makikita natin na mayroong napakagandang plano, layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Now, ang tanong, maganda pala ang plano ng Diyos. Pero bakit maraming mga tao ang hindi nakakaranas ng plano ng Panginoon? Plano niya pala na tayo pala ay pagpalain, maging maayos, maging malusog, gumaling. Pero ba't hindi po ito ang nakikita po nating kaganapan sa buhay ng maraming tao? Meron pong tatlong bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Mga dahilan kung bakit hindi nararanasan ng tao ang pagpapala at magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang una po ay yung salita pong kawalan ng oras at panahon sa Diyos. Marami pong mga tao may panahon sa kanya pong trabaho, may panahon sa negosyo, may panahon sa iba't iba pong makamundong bagay, and even meron siyang panahon sa kanyang sarili, pero wala po siyang panahon sa atin pong Panginoon. Kaya naman, gustuhin man po ng Panginoon na tayo po ay pagpalain na hindi niya magawa sapagkat hindi po tayo nagkakaroon ng tamang panahon sa Kanya. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung atin po palang uunahin ang ating Panginoon, ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kaharian, amen, lahat po ng wala sa atin, lahat po ng may kulang sa atin, ay pagkakalooban at dadagdagan po ng Panginoon. At kung bakit hindi tayo nadadagdagan, sapagkat iba po marahil ang ating inuuna. Dahil kung ano po yung inuuna mo, doon ka dadagdagan ng Panginoon. Inuuna mo ang alak, madadagdagan ka ng sakit. Inuuna mo ang sigarilyo, madadagdagan ng usok ang baga mo. Inuuna mo ang negosyo, magkakaroon ka ng pera, pero dagdag ang stress, dagdag ang pagod, at dagdag ang problema. Bakit? Kung ano po kasi ang ating inuuna, doon tayo dinadagdagan ng Diyos. Kaya pag inuna mo ang Diyos, ang Kanyang kaluwalhatian, ng Kanyang kaharian, ng Kanyang katuwiran, yung lahat po ng meron sa ating Panginoon, pagpapala, kasaganaan, kagalingan, amen, at maayos na buhay, ay mararanasan po ng isang tao. Yun po ang una. Pangalawa, yung sinasabi po ng John chapter 15 verses 5 and 6 na kung sasabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa.
Kung bakit hindi nararanasan po ng tao ang pagpapala, kagalingan, kapayapaan, kasaganaan na nagbubuhat sa ating Panginoon sapagkat hiwalay po tayo. Maaring tayong mga Kristiyano ay wala na po tayong prayer life, wala na po tayong panahon para magbasa ng Biblia, wala na po tayong panahon na kausapin ng Panginoon. At dahil doon, yung ugnayan po ng Diyos at ng tao ay putol. Kaya kahit anong gawin po nating pagsusumika, kahit ano pong gawin po ng isang taong pagtatrabaho at pagtatyaga, parang wala pong nangyayari. Paulit-ulit lang. Bakit? Hiwalay tayo sa Diyos. Marahil may kayamanan ka, marahil magaling ka, matalino ka, pero hindi po yan yung magiging daan para ikaw po ay masatisfy. Sapagkat walang ibang pwedeng makapagbigay ng pagkakontento sa buhay ng isang tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo po lang. At pag siya po'y wala sa buhay natin, at tayo man ay wala sa Kanya, kahit ano pong gawin natin, hindi po tayo masasatisfy. At dahil doon, hindi natin mararanasan yung lahat po ng pagpapala, yung lahat po ng kagalingan, yung lahat po ng kaluwalhatiang buhat sa ating Panginoon. Bakit? Pag ang puno po o ang sanga na hiwalay sa puno, kahit gaano man po kaganda, gaano man kataba, ano man po yung anyo at itsura nitong sangang ito, since siya po'y hiwalay sa puno, matutuyo at matutuyo po siya. Hanggang later on, siya po ay tuluyang mamamatay. Ganon din po ang tao. Pag tayo po ay wala sa ating Panginoon, hiwalay po ang ating pong relationship, putol po yung ating ugnayan sa Kanya, gaya po ng sangang wala sa puno, mamamatay po tayo at matutuyo. And later on, itatapon na lamang po. Amen. Kaya kung nais mo na maging tuloy-tuloy yung pagpapala, kagalingan, kasaganaan, kalakasan, kaluwalhatiang buhat sa Diyos, huwag nating hayaang maputol po yung ating ugnayan sa Kanya. Ang pangatlo po na dahilan kung bakit ang tao po hindi nakakaranas ng magandang plano at layunin ng Diyos is because ng dahil po sa kasalanan. Isaiah chapter 59 verses 1 and 2, pinahayag po doon na hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot at hindi rin po bingi ang kanyang tenga para hindi niya mapakinggan ang ating mga panalangin. Ngunit yung kasalanan ang siyang nagiging daan upang takpan ng Diyos ang kanyang muka at hindi niya mapakinggan ang ating mga panalangin. Malaki pong bagay, ang kasalanan kung bakit hindi nararanasan ng tao ang magandang plano at kaloob ng Diyos sa buhay niya. Yung kasalanan po ang nagiging daan para ang tao po ay hindi matugon ng ating Panginoon. Romans chapter 3 verse 23, ang sabi po doon, "For all have sinned and fall short to the glory of God." Kaya naman, since tayo pong lahat ay nagkamalit ng kasala, lahat po ng ating pong mga gawa ay hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Every time tayo po ay nag-fail. Isaiah 64 verse 6, yung atin pong katwiran, basahan po sa harapan ng Lord. Kahit gumagawa tayo ng matuwid, gumagawa tayo ng mabuti, at kadalasan ito pong ginagamit ng mga tao para daw sila ay maligtas. Which is hindi po yun ang nais ng Panginoon at hindi rin po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya naman, pag once na ang kasalanan po ay umabot na po sa kanyang sukdulan, sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito po'y kamatayan patungo po sa impyerno. Sapagkat ang kamatayan pong binabanggit dyan ay hindi kamatayan pisikal, sapagkat lahat naman tayo po'y mamamatay. Ang tinutukoy po diyang kamatayan ay kamatayan na walang hanggan sa apoy ng impyerno. Pag once na ang isang tao po'y nagpapatuloy sa kamalian at kasalanan, hindi niya po mararanasan ang kaluwalhatian, kapangyarihan, kapayapaan, kasaganaan, pagpapala at kagalingan buhat sa ating Panginoon. Alam niyo po bang wala pong kasalanan sa langit? Kung bakit nga po tinaboy ang dyablo sa kalangitan, sapagkat siya po yung unang nilalang na nagkasala laban sa Diyos. Ayaw po ng Diyos ng kasalanan, bagamat mahal niya ang mga taong nagkakasala. Para po tayo po'y muling makalapit sa Lord.
kinakailangang matanggal ang ugat ng kasalanan sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Tanging ang dugo niya lamang ang may kakayanang linisin po tayo sa lahat ng ating mga karumihan at sa lahat po ng ating mga kasalanan. Ito pong tatlong ito ang dapat maalis at mawala sa buhay ng tao para yung plano at kalooban ng Diyos ay mangyarit maganap. Kaya naman kapatid, sa oras na ito, kung ikaw po'y nakikinig, nakita mo ang iyong sarili sa ating pong ipinaabot ng katotohanan, inaanyayahan kita na lumapit sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Ito po'y panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Amang Diyos, sa oras na ito, ako'y lumalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak, nagpapakumbaba po ako na humihingi ng tawad sa aking pong paglayo at kawalan ng oras at panahon, sa aking Panginoong kawalan po ng tunay na relationship sa iyo, at sa mga kasalanang nagiging daan upang hindi mo mapakinggan ng panalangin ko. Linisin mo ako sa dugo ni Kristo Jesus. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa buhay ko. Ikaw ang magmay-ari at maghari sa akin. Salamat po. Lahat ng ito'y dalangin ko. In Jesus' name. Amen. Kung kayo po ay tumugon sa panalangin ito at sumunod po sa ating pong ginawang prayer of repentance, kayo po ay aking pong kinocongratulate sapagkat kayo po ngayon ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. Ang dapat po natin gawin ay magpatuloy. Kung sakasakaling mayroon pong mga gawaing malapit sa inyo, mga born-again Christian Full Gospel Church, pwede po kayong tumungo sa kanila at magtanong at doon po kayo magsimula ng inyong pong journey sa inyong pananampalataya. Maraming salamat po at kayo po ay amin din pong inaanyayahan na patuloy pong tumutok at sumubaybay sa ating pong page na Rapture Bride TV. Ito pong muli ang inyong pong lingkod na nagsasabing si Kristo ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po. God bless.